Kamakailan lang ay naging sunod-sunod ng magagandang updates patungkol sa modernization program ng ating Philippine Navy matapos tuluyan na ngang magkapirmahan ang Pilipinas at South Korea para sa panibagong order ng mga bagong guided missile frigates at mayroon pang delivery ng mga bagong offshore patrol vessels naman sa loob ng 3 buwan na lamang na kung saan magiging malaking tulong sa pagbabantay ng West Philippine Sea. Maliban pa dito, nakatakda na ring darating sa taong 2026 ang 2 bagong landing platform docks mula sa Indonesia at makikitang naka full speed ahead na talaga ang modernisasyon ng ating Philippine Navy at hindi pa dito nagtatapos ang kanilang patuloy na pagbili ng naval assets. Pagdating naman sa Philippine Air Force, mayroon din namang mga bagong kontrata na napirmahan na tulad na lang ng pagbili ng 12 bagong FA-50 Block 70 na pinaka-latest at pinaka-advanced na variant ng FA-50 Light Combat Aircraft na kung saan nagkakahalaga naman ng nasa 40 billion pesos at nakatakdang darating sa taong 2028. Darating naman sa susunod na taon ang karagdagang mga A-29B Super Tucano aircraft na in-order ng Philippine Air Force noong 2024 sa halagang nasa $113 million o nasa 6.5 billion pesos na magagamit ng bansa sa operasyon laban sa lokal na rebelde. Subalit ang pinakahihintay talaga ng lahat ay mapirmahan na ang kontrata para sa mga bagong fighter jets ng Pilipinas na kung saan simula pa noong 2018 pumipili ang Philippine Air Force at hanggang ngayon ay wala pa ring formal na anunsyo patungkol sa proyekto kung ano na ba talaga ang kanilang napili na fighter aircraft. At sa bagong balita na ating nakalap, kaya pala hindi nakakapili ang Philippine Air Force noon kung alin sa F-16 Vipers ng Estados Unidos at just 39 Gripen na ino-offer ng bansang Sweden dahil sinasabing nagkaroon na ng agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea patungkol sa kanilang KF-21 fighter jets at hinihintay na lang ng bansa na matapos na ang development nito. Ayon pa sa report ng isang South Korean news agency, nakatakda na umanong makakatanggap ang Pilipinas ng mga KF-21 fighter jets sa ilalim ng existing agreement ng 2 bansa, ngunit hindi pa talaga natin makukumpirma ito dahil wala tayong makitang opisyal na pahayag patungkol sa kasunduan na ito. Ang masisigurado natin sa ngayon ay pinag-uusapan na ang kontrata patungkol dito lalo na't nakatakda ng umpisa ng delivery nito para sa South Korean Air Force at pwede nang mag-order ang Pilipinas kapag nangyari ito. At kung inyong iniisip na walang pambili ang Pilipinas, lalo na't kulang pa rin sa pondo ang AFP Modernization Program, pipirmahan na sana ang fighter jet project ngayong taon. Ngunit hindi lang tinuloy ni Secretary Gibo Teodoro Jr. dahil gusto nitong isang bagsakan bilhin ang nasa 3 squadron ng fighter jets o nasa 40 mga aircraft, kaya sa taong 2026 na naman inaasahang mapipirmahan ang kontrata. Ayon sa isang kongresista, nasa proseso na sa ngayon ang pagtanggal sa $300 million na limit na pag-utang ng Pilipinas para sa mga defense equipment. At kapag matuloy nga ito, ay paniguradong mabibili na talaga ng bansa ang mga KF-21 fighter aircraft. Inyong mapapansin na kahit walang modernization project ang Philippine Coast Guard, walang humpay ang kanilang pagbili ng panibagong mga patrol vessels na kung saan umabot na sa lagpas 50 billion pesos. At ito ay dahil sa walang limit ang kanilang inuutang na pondo mula sa ibang bansa, hindi katulad ng sa hukbong sandatahan, kaya padami ng padami ang kanilang mga patrol vessels. Kapag natanggal na rin ang limit sa foreign financing ng hukbong sandatahan, malaki din ang tsansa na pati ang Eurofighter EF-2000 Typhoon ay mabibili na rin ng bansa dahil sa nagpunta na mismo ang Italian Financing Agency sa Pilipinas at sinabing handa silang magpautang para mapondohan ang fighter jet project ng Philippine Air Force at desisyon na lang ng Department of National Defense ang inihintay dito. Isipin na lang ninyo kapag magkasama na ang KF-21 at Eurofighter Typhoon sa fleet ng Philippine Air Force sa mga susunod na taon, paniguradong magdadalawang isip na ang China
na patuloy na manghimasok sa airspace ng ating bansa dahil mayroon na tayong mga pang-intercept na aircraft. Sa ngayon, alam nating nakakabagot na talaga ang topic na ito, lalo na't ilang beses na ring muntika na magkapirmahan ng kontrata, ngunit masasabi na talaga natin ngayong taong 2026 makakabili ang ating bansa ng mga totoong fighter jets dahil nakikita nating mayroon na tayong mapagkukunan ng pondo.